Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid ay nasa huling bahagi na po tayo ng ating talakayin sa inyong subject sa fiqh. At ngayon ay i-review natin ang ating huling kinuha noong nakaraan. At ito po ang ika-14 na aralin natin. So, i-review lang natin para po maunawaan niyo po ng mabuti ang pagkakaiba ng haligi at ng obligado po sa pagdarasal. At least alam niyo po paghiwalayin. Meron tayong tinatawag na mga saligan o haligi. So, i-review natin. Kung titingnan ninyo, una ay ang pagtayo. So, kinakailangan tatayo tayo na magsasala. Hindi pwedeng umupo sa pagsasala. Pinahintulutan lamang ang pag-upo kapag ang inyong sala ay voluntaryo lamang, kagaya ng mga sunnatu ar-rawatib, kagaya ng tahiyatul masjid, at iba pang mga voluntaryo o sunna na sala. Pero ang obligadong sala na limang obligadong sala, kinakailangan po natin ito isagawa ng nakatayo, maliban kung mayroon tayong mabigat na dahilan gaya ng sakit. Pangalawa, takbiratul ihram, yung pagbigkas mo ng Allahu Akbar. Sa unang-unang pagbigkas natin, yan po ay haligi ng sala at hindi po pwedeng mawala yan. Kasi kapag po hindi nyo po nabigkas yan, ay invalid po ang inyong tayo na yan. Okay? Halimbawa, nagganito ka lang, tapos nag-fatiha ka agad, invalid po ang tayo na yan. Kinakailangan nyo pong mabigkas ang Allahu Akbar. At take note mga kapatid, wala pong ibang binabasa bago po magsimula sa pagdarasal. Wala pong binibigkas bago po magsimula sa pagdarasal. Okay? So, wala pong binibigkas bago po magsimula sa pagdarasal. Ang intention po ay hindi po natin ito binibigkas. Okay? So, inshallah naunawaan niyo po mga kapatid. Pangatlo, ang pagbabasa ng suratu Al-Fatiha. Ang pagbabasa ng suratu Al-Fatiha. So, yan po ay haligi ng sala. Ibig sabihin, kung wala itong pagdarasal na, kung wala itong suratul Fatiha, ay hindi po matatanggap ang ating sala. Okay, so ibig sabihin, kinakailangan natin mabasa ang suratu Al-Fatiha. So, sa sino man sa atin na magdarasal at hindi niya po babasahin ang suratul Fatiha, ay hindi po matatanggap ang kanyang sala. Hindi po matatanggap ang kanyang pagdarasal. Maliban po sa mga bagong yakap sa Islam na hindi po nila ito sa ulo. Kung hindi mo ito sa ulo, yung suratul Fatiha, pwede po kayo magsala na babasahin nyo lang, o kaya pwede po kayo magsala na kahit nawala na po yung suratul Fatiha, magbasa na po kayo ng sabihin nyo pong Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kahit yan lang pong bigkasin nyo. Okay na po yan. Pero kinakailangan nyo pong isaulo ang suratu Al-Fatiha. Pang-apat, ruko. Okay, yung pagyuko. So, ang pagyuko, kinakailangan yan. Hindi po pwedeng hindi kayo yuyuko, yung ruko. Pang-lima, ang pag-angat mula sa pagkayuko. So, yung pag-angat mo ng ulo mo ng straight, kinakailangan yan. May angat muna. Hindi yung diretso ka na magsujud. Pang-anim, ang dalawang patirapa. So, pagka nagpatirapa kayo, yung dalawang patirapa na yan, haligi po yan. Hindi po pwedeng mabawasan yun. Pang-pito, ang pag-upo sa pagitan ng sujud o pagpapatirapa. Pang-walo, ang pag-upo sa huling tashahhud. Yung huling tashahhud, kung halimbawa zuhur ang sala mo, yung pang-apat na upo, yung pang-apat na tayo, yung upo ka na doon, yung panghuli na, o kaya ay fajar, yung pangalawa, yung upo ka na doon. Yun po yung tinatawag natin na panghuling upo. Pang-siyam, yung pagbabasa sa huling tashahhud, yung binabasa doon, haligi po yun, yung at-tahiyyatu lillahi wa salawatu at tayyibatu hanggang dulo po. Pang-sampu, ang taslim, pagsabi mo ng Assalamualaikum warahmatullah. Yan, haligi po ng sala yan. Pag di mo nabigkas yun, ay hindi po tanggap ang inyong sala. At ang 11 ay ang kapanatagan. So, dapat po, dahan-dahan po tayo magsasagawa ng sala. Hindi po nagmamadali. Okay? Dapat po mabasa po natin lahat ang mga dapat na basahin. Pang-12, ang pagkakasunod-sunod. Ang pagkakasunod-sunod. So, dapat ang mauna, ang dapat na mauna. Yan po. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, itong tinalaki natin ng mga haligi ng sala, halos lahat ay action.
Maliban sa takbiratul ihram na bibigkasin mong Allahu Akbar, at saka yung babasahin mo ang suratu Al-Fatiha, at saka yung taslim, at saka yung tashahhud sa huling tashahhud. So lahat ay action na po. Okay? Kagaya ng pagtayo, yung pagruko, yung pag-angat, yung pagpapatirapa, yung pag-upo sa huling tashahhud, yung pagkapanatagan, pagkakasunod-sunod, lahat po ay action. So yan po yung mga haligi na hindi nyo pwedeng bawasan. Kasi hindi po matatanggap ang inyong sala. Kinakailangan mo talagang balikan yan pag naiwan mo. Kung hindi mo yan nabalikan, meron kang isa dito na naiwan, hindi po talaga tanggap ang isang tayo. Halimbawa, pangatlong raka'a ka na, nakalimutan mong magruko, nakalimutan mong iangat ang ulo mo mula sa ruko, o nakalimutan mong umupo sa pagitan ng dalawang sujud, o isang sujud mo pa lang, tumayo ka na diretso, at hindi mo pinalitan yun, yung isang tayo, invalid po yun. Ngayon, pagka meron ka dito nakaligtaan, na sinadya mo, hindi po tanggap ang inyong sala. Pero kung hindi mo sinasadya, ika nga, papalitan mo yung isang tayo, pero bago po kayo magsalam ay magsujud muna kayo ng dalawa. Yan ang tawag doon ay sujud as-sahu. Magsusujud ka muna ng dalawa. Okay, papunta tayo sa wajib. Ano pagkakaiba ng wajib at haligi? Ang haligi, hindi mo pwedeng palitan. Pag hindi mo pinalitan, invalid ang isang raka'a o isang tayo. Samantala, pag sinabing wajib o sa pilitan, pag may naiwan ka dito na hindi mo sinasadya, tanggap pa rin po ang inyong sala. Pero bago po kayo magsalam, ay magsujud muna kayo ng dalawa. Yun ang pagkakaiba ng haligi at ng wajib. Ang haligi, hindi talaga pwedeng mabawasan yun. Ang wajib, hindi ko sinabing pwedeng bawasan, pero pagka nakalimutan mo, nakadiretso ka na, naiwanan mo, huwag mo nang balikan. Pero tanggap pa rin ang iyong sala, magsusujud ka lang ng dalawa. Ano yun? Ang lahat ng takbir, maliban sa takbiratul ihram. Lahat ng takbir, yung unang takbir, Allahu Akbar, haligi yun. Maliban doon, obligado na po. Halimbawa, nagruko ka, Allahu Akbar, nakalimutan mo yung pagsabi ng Allahu Akbar, tanggap pa rin po yun. Pero yung Allahu Akbar, bago po kayo mag-Assalamualaikum, magsujud muna kayo ng dalawa. Kasi yung naiwan mo kasi ay obligado at hindi naman po haligi. Yung pagsabi ng Subhana Rabbil Azim, kinakailangan mabanggit yun. Pag hindi nyo po nabanggit yan, ay tanggap pa rin po ang sala. Pero magsujud muna kayo ng dalawa bago po magsalam. Lahat ito na binabanggit ko, pagka meron kayo naiwanan dito, magsujud kayo ng dalawa bago po magsalam. Pero hindi nyo na po kailangan balikan pagka hindi nyo po nagawa. Yung pagsabi ng Sami Allahu liman hamida sa isang imam, o nagsasala ka mag-isa, nakalimutan mo mabigkas yan, diretso ka lang nagtaas ng kamay at hindi mo yan nabigkas, so tanggap pa rin po ang inyong sala. Pero magsujud po kayo ng dalawa kasi obligado po yan. Rabbana walakal hamd, ang imam at ang nasa likuran, kailangan nyo pong bigkasin yan. Pag hindi nyo po nabigkas yan, magsusujud po kayo ng dalawa. Ngayon, kung ang imam, siya lang ang magsusujud yan, hindi na po tayo kailangan magsujud. Ang imam lang po, susundin natin siya. Hindi naman natin alam kung nabigkas niya o hindi. Halimbawa, nasa likuran ka, nakalimutan mong bigkasin yan, hindi mo na kailangan magsujud sa sahu kasi mayroong kang imam. Susunod ka sa imam. Pag sabi ng imam, Assalamualaikum, ay Magsalamualaikum ka na rin. Panglima, yung pagsabi ng Subhana Rabbil A'la sa sujud, sa pagpapatirapa, pag hindi mo nabigkas yan, magsujud sa sahu ka bago ka magsalam. Yan. Tanggap pa rin po ang sala. Pang-anim, pagsabi mo ng Rabbi Gfirli. Yan, yung binabasa po sa pagitan ng dalawang sujud, obligado po yan. Pag hindi mo nagawa, huwag mo nang balikan. Pang-pito, ang pag-upo sa unang tasyahud. Dito po, ang maraming nangyayari. Dapat sana uupo. Halimbawa, duhur, uupo sana. Ang ginawa niya, nakatayo sa pangatlo. Anong gagawin ko, Ustad? Babalikan ko ba? Uupo ako o ituloy mo na. Sabi ko nga, pagka may naiwan ka, huwag mo nang balikan. Diba? Duhur, pangalawang raka'a, is uupo ka para magtasyahud. Hindi ka nakaupo. Ano nangyari? Dumiritso kang tumayo. Pangatlo na. Dapat sana upo ka para magtasyahud. So, huwag mo nang balikan. Naintindihan? Yan po ang pagkakaiba ng haligi at ng obligado. Ang obligado, hindi mo na kailangan balikan. Magsujud ka lang ng dalawa. Yan. Pangwalo at panghuli ang pagbigkas ng unang tasyahud. Yung bibigkasin mo doon, dapat na uupo ka doon sa una na yon, na pag-upo, ay obligado rin yon. Ibig sabihin, huwag mo nang balikan yon. So yan lang po ang pinaka-importante dito mga kapatid na maunawaan nyo ang pagkakaiba ng haligi at ng obligado. Itong mga sumusunod na ay mga
hindi na po mabibigat. Yan po yung mga kusang loob, yung mga sunna na lang, yung paglagay ng kamay sa dibdib, yung pagsabi ng subhanakallahumma wa bihamdik, yung binabasa sa pagtatakbir, yung pagsabi ng a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yan po ay sunna. Pagtaas ng kamay, yan po ay hindi po obligado yan. Yan po ay may gantimpala. Pag hindi mo nagawa, alhamdulillah, wala kang gantimpala. Pag nagawa mo, may gantimpala ka. Pero wala pong kapalit na kabayaran. Yung sura, pagkatapos ng suratul Fatiha, yung pagkatapos ng suratul Fatiha, kung hindi mo nabasa, tanggap pa rin po ang sala. Ang importante po yung suratul Fatiha. Yung pagdudua po sa huling tashahhud, yung Allahumma inni a'udzubika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. O yung dua po pagkatapos ng huling tashahhud, yan po ay sunna lang po at hindi po obligado. Yung paglalagay ng hintuturo sa tashahhud, pag magtatashahhud ka na, yung nakataas ang kamay, ginagalaw ba o hindi ginagalaw, wala pong problema, hindi po malaking issue yan. Okay? Bahala ka na, gagalawin mo o hindi. Ang pagpapalakas ng tinig sa pagbabasa sa pahayagan, yung pagbabasa ng suratul Fatiha, alimbawa, hindi ka nakapagsala o magsasala ka ng Maghrib, okay? So lalakasan mo yung Fatiha o hindi, wala pong problema. Tanggap po ang inyong sala. Yan po ay sunna lang. Yung pagpapalakas po ng pagbabasa ng sura Al-Fatiha o anumang sura sa anumang mga sala. Lalo na yung Maghrib, Isha at saka Fajr, sunna po yung pagpapalakas ng pagbabasa dyan. Kaya mo naman nalakasan sa masjid kapag meron kang mga ma'mum. Kailangan mo lakasan kasi kawawa naman yung sa likod mo. Paano nila marinig yung sala mo? So yan lang po mga kapatid ang konting review natin sa araw na ito upang maunawaan yung pagkakaiba ng haligi at ng obligado. Kung saan ang haligi hindi pwedeng maiwan, kailangan mong balikan. Pag hindi mo nabalikan, invalid ang isang rakaah. Kung saan nag-iwanan mo o nabawasan mo ng isa doon mula sa kanyang mga haligi. Samantalang obligado, tanggap pa rin po ang sala. Kaya lang, bago po kayo magsujud muna kayo bago po kayo magsalam, magsujud muna kayo ng 2 sujud, pero hindi po obligadong balikan po ninyo. Okay? So inshallah malinaw po. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.